Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 59 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, simple lamang ang plano ni Dokja. Ang unang apostol, isang plagyarista na may kaalaman tungkol sa ikatlo at ika-4 na regression ng ways of survival, ay matagal nang kinokontrol at itinatago ang mahahalagang impormasyon mula sa mga propeta. Samantala, ang hari ng mga tirano, Tyrant King, isa sa 7 hari ng Seoul, ay umaasa sa mga revelasyon at impormasyong nakukuha mula sa mga propeta upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, hindi may iwasan ang banggaan ng isang taong gustong monopolyo ang impormasyon at isang taong desperadong naghahanap nito. Iminungkahi ni Dokja na gumawa sila ng text version ng ninakaw na nobela at ikalat ito sa iba't ibang estasyon. Ang layunin ay palabasing may tumagas na bahagi ng mga revelasyon ng mga propeta. Dahil sa pagmamanipula ni Han Dong-hoon sa mga diskusyon sa internet, kumalat na ang impormasyon tungkol sa mga propeta. Kapag nalaman ng mga tao na may text file na naglalaman ng mahahalagang impormasyon, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto. Hahanapin ng mga unang makakabasa ang mga nakatagong gantimpala o hidden pieces, at natural na gugustuhin din itong makuha ng Tyrant King. Nang mag-alala si Lee Sung-kook na halos wala na silang naalalang detalye ng 5S grade infinite regressor, ipinaalala ni Dokja na hindi nila kailangan ang plagiarized na bersyon dahil alam nila ang orihinal na kwento. Nagbanggit naman si Jung Min Seob ng isa pang problema: karamihan sa mga hidden pieces na alam nila mula sa ways of survival ay nagamit na. Ngunit tiniyak ni Dokja na mayroon pa siyang ilang nalalamang impormasyon tungkol sa mga hidden pieces at mga item na akma sa kasalukuyang antas ng mga tao. Ang pinakamahalaga ay makuha nila ang atensyon ng parehong plagyarista at ng Tyrant King. Nang mapag-usapan ang moralidad ng kanilang ginagawa, ipinaliwanag ni Dokja ang pagkakaiba ng plagiarism, parody at homage. Ang plagiarism ay nagtatago sa orihinal na gawa, ang parody ay mas nakakatawa kapag alam ng mambabasa ang pinagmulan nito, habang ang homage ay naglalayong ipakilala at parangalan ang orihinal. Ayon kay Dokja, ang ginagawa nila ay isang homage. Sa katunayan, umaasa siyang mas maraming tao ang makakakilala sa 5S grade infinite regressor upang mas mabilis na mabunyag at masira ang reputasyon ng plagyarista. Gamit ang laptop na hiniram nila kay Gong Pil-do, nagsimula silang magsulat. Wala sa kanila ang bihasa sa pagsusulat ng nobela, kaya nahirapan silang buuin ang kwento. Pinayuhan sila ni Dokja na huwag masyadong mag-focus sa kalidad ng pagsulat, kundi sa impormasyong makakaakit sa kanilang mga target. Mas mabuti pa nga raw kung may halong katotohanan at kasinungalingan upang mas madaling malinlang ang mga propeta. Iminungkahi rin niyang baguhin ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwento dahil nag-aalala siyang mabigla sina Lee Hyun-sung at Lee Ji-hye kung malaman nilang bahagi sila ng isang nobela. Ngunit may ibinahaging kakaibang obserbasyon si Jung Min Seob. Ilang beses na niyang sinubukang sabihin sa mga karakter na isa lamang silang bahagi ng isang nobela. Ngunit hindi nila ito maintindihan o kaya naman ay itinuturing lamang itong biro. Dahil dito, mas pinipili ng mga apostol na gamitin ang salitang revelasyon kaysa diretsahang sabihin ang katotohanan. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng pagkabalisa kay Dokja. Kung hindi kayang maunawaan ng mga karakter ang tunay na kalikasan ng kanilang mundo, anong ba talaga ang kaibahan nila sa mga apostol at sa mga taong mula sa labas ng kwento? Lalo siyang nalito nang mapansing ang mga taong dati ay hindi lumalabas sa kanyang character list ay unti-unti nang nakikita rito na parabang nagiging mga karakter na rin sila. Sa kabutihang palad, hindi pa rin niya makita ang impormasyon ni Yo Sang-a at Lee Gil-yaung. At nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa dahil dito. Hindi nagtagal ay natapos nila ang nobela. Aminado silang napakababa ng kalidad nito at malamang na mabigo kung ilalathala, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapakalat ng balita na tumagas na ang Book of Revelations. Si Han Dong-hoon ang bahala sa pagpapalaganap nito sa internet gamit ang impluensya ng kanyang kapangyarihan bilang Hermit King, habang si Kang Il-hun, na may katangiang rumors expert,
ang magpapakalat ng tsismis ng personal sa iba't ibang lugar. 44 na oras na lamang ang natitira bago matapos ang senaryo, at alam ni Dokja na magsisimula na ang tunay na laban kinabukasan. Kalaunan, nakausap muli ni Dokja si Han Dong-hoon na nagbalitang matagumpay nang kumalat ang mga tsismis. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Han na nakakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad kay Dokja. Inilarawan niya ito bilang isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila, ngunit sa halip na ilayo siya rito, lalo pa siyang nagtitiwala kay Dokja. Naniniwala si Han na upang tunay na maunawaan ang isang tao, kailangan munang harapin ang mga pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Tahimik na sumang-ayon si Dokja dahil alam niyang may ilang pader na imposibleng malampasan gaano man kagusto ng isang tao. Nang tanungin siya ni Han kung paano nila ikakalat ang mga revelasyon, sinabi ni Dokja na hindi niya ito ibibigay ng libre. Sa halip, ibebenta niya ang mga ito sa exchange. Kapag may presyo ang isang impormasyon, mas madali itong paniwalaan ng mga tao dahil madalas na ang halaga ng isang bagay ang nagtatakda ng kredibilidad nito kaysa sa aktual na nilalaman. Tulad ng inaasahan, agad na nabili ang 16 na volume ng 5S Grade Infinite Regressor at kumita si Dokja ng 16,000 barya. Matapos maihanda ang patibong, tinipon ni Dokja ang grupo ng Changmuro. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang maagaw ang Changsin Station sa loob ng 40 oras kung ayaw nilang mabura ang kanilang grupo. Ang kanilang pangunahing kalaban ay ang Tyrant King, isang makapangyarihang pinuno na kilala sa paggawa ng mga magaganda at guwapong tao bilang mga konsorte habang ginagawang alipin o pinapatay ang iba. Matapos ang ilang biro tungkol sa kung sino ang unang mabibiktima, agad na ipinaliwanag ni Dokja ang tunay nilang layunin. Hindi sila direktang atake. Sa halip, pupunta sila sa Gwanghwamun at hahayaan nilang ang Tyrant King ang lumapit sa kanila. Sigurado siyang mangyayari yon dahil sa impormasyong kanyang ipinakalat. At gaya ng kanyang inaasahan, mabilis na dumating ang mga balitang kumikilos na ang iba't ibang puwersa. Sa wakas, nagpahinga si Dokja. Habang natutulog, nag-activate ang ikatlong yugto ng kanyang kakayahang Omniscient Reader's Viewpoint. Hindi tulad ng mga naunang yugto, pinapayagan siya ng Stage 3 na makita ang paligid ng isang karakter o direktang maranasan ang mga pangyayari mula sa pananaw nito. Napagtanto niyang nangyayari lamang ito kapag pareho silang nag-isip ng target na karakter sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pananaw ni Kang Il-hun, nakita niya ang Tyrant King habang sinusuri nito ang mga revelasyon. Nang mapatunayan ng hari na tama ang ilan sa mga hidden pieces, agad nitong inutusan ang kanyang hukbo na magtungo sa Gwanghwamun bago pa maunahan ng ibang mga hari. Pagkatapos ay lumipat ang pananaw ni Dokja kay Jung Min-seob na nauna nang dumating sa Gwanghwamun. Doon niya nakita ang plagyarista na madaling makilala dahil sa suot nitong hood. Higit pa rito, napansin niyang nagsisimula na ring kumilos ang iba pang mga hari mula sa Yongdeungpo, Yongsan, Seongdong-gyu at iba pang lugar. Sa halip na mabahala, natuwa si Dokja. Ibig sabihin, gumana ang kanyang plano. Ang lahat ng mga taong nagtatago ay unti-unti nang lumalabas sa kanilang mga lungga. Hindi na niya kailangang isa-isang hanapin ang mga ito dahil kusang nagtitipon ang lahat sa lugar na kanyang pinili. Habang papalapit ang pagtatapos ng ika-4 na senaryo, magsisimula na rin ang tunay na digmaan ng mga hari, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.